Yo, good morning guys. This is me, Joey again. And itong vlog na to ay ginawa ko para na rin sa karamihan. I mean, para sa kaliwanagan ng lahat, no? Because I got random questions from random people, no? Na nagtatanong, paano mo nakuha yan? Anong sakit mo? Paano nagsimula? Anong mga nararamdaman mo? So those are the questions I had from random people. So sagutin natin lahat yan ng isahan na lang, isang video na lang, no? So, unang-una, yung sakit ko ay CKD stage 5, which is stands for chronic kidney disease stage 5 agad. Hindi ako dumaan ng stage 1, 2, 3, or 4. Kasi nga, siguro dahil nung na-diagnose ako is malala na agad. Hindi ako nakapagpa-check up. Hindi kasi ako mahilig magpa-check up regularly. And isa pa, hilig ko talagang uminom ng pain relievers, no? Pag masakit ang ulo ko. Yun pala, high blood na pala yon. So, unang-una is high blood yung symptoms. So, nagkaroon ako ng pneumonia. Um, I was at work that time, February 16, I guess, ng gabi. I was taking calls, tapos sobra akong nahilo, tapos swelling na sa loob ng production. And yun, I was rushed to the hospital. Kinabukasan umaga na-discharge naman ako, pero sobrang groggy ko talaga nun sa mga ano nung tinurok sa akin. So, after may lab. After ng laboratory, doon na nakita na may pneumonia nga ako at sobrang taas ng creatinine ko. That time, 800 lang ang creatinine ko. Ano ba yung normal na creatinine ng normal people? Which is ranging from 110 to 115, I guess. But yeah, correct me if I'm wrong. Nandun lang dapat naglalaro. At sa edad ko na 29 years old, na lalaki, I should be ranging from 70 to 90. Because 110 to 115 is already the maximum that people can consume. Creatinine, uh, ito ay toxins ng katawan. Ito yung mga galing sa pagkain na tinunaw na nagiging toxins ng katawan na dapat nilalabas. Which is in my case, yung creatinine level na yun ay tumaas from 800, nag-1.5, nag-1.2. So, every month nagkakaroon ako ng laboratory and talaga naglalaro na lang siya sa 1.2 to 1.5. Hindi na bumaba. So, ang diagnosis sa akin ng doctors, which is I had 4 doctors to check with, is dialysis. So, that's my endpoint, dialysis. Bakit magda-dialysis? Wala bang ibang gamot? Meron namang ibang gamot, which is to prolong may immune system, no? Para lang palakasin ng konti yung immune system ko at pabagalin yung proseso ng paghihina ng katawan ko, which is endpoint pa din is dialysis. Dialysis, makakatulong ba siya? Opo, makakatulong daw naman to prolong my life or lifespan. Siguro, eventually, makakatulong yun para mapababa yung creatinine ko. Alam mo, minsan, tinatanong ko sarili ko, wala pa bang direktang gamot para pababaan yung creatinine natin, no? Kasi yung BP, yung blood pressure natin, yung high blood or hypertension, napapababa naman eh, 'di ba? Kasi may mga gamot na, may maintenance na. Ang TB, dati wala namang gamot diyan eh, pero ngayon meron na, 'di ba? Ang AIDS, dati walang gamot, pero ngayon meron na. Kaya alam mo, sana magkaroon na din ng gamot para sa creatinine, like para mapababa, ma-maintain, 'di ba? Kasi sobrang delikado pala niya, sobrang daming complications pag nagkaroon ka ng chronic kidney disease. Remember, stage 5 na ako. Sabi nila ay irreversible, meaning to say in Tagalog, hindi na mababalik pa. Diba? Hindi nagagaling pa or magre-regenerate. Pero mayroon daw mga rare cases na at my age, after several dialysis for months, years, nagre-regenerate yung ano nila, yung kidneys nila. And sana maghimala si Lord. Sana ganoon din yung mangyari sa akin. So, ayun, fight pa rin ako, syempre. Andun pa rin yung ano, pananalig. Syempre yung ano, yung kaba.
yung kaba sa proseso ng dialysis kasi may mga nakakausap ako na lumalaki yung puso nila tapos nagkakaroon ng ibang complications during the dialysis tapos nagkakaroon ng ibang sakit. Yun yung mga bagay na kinakatakot ko, syempre. And isa pa, hindi na magiging normal yung routine ko, yung life ko, madadagdagan siya. By the way, I was recommended by my doctors na 3 times a week and 4 hours per session and it's a lifetime dialysis. Pero sana nga, bago pa yon sana, alam mo yun, magkaroon na ng gamot para mapababa yung creatinine. Hindi ko naman sinisisi sa iba eh. Ako rin talaga to. Life factor kasi yung mga ginagawa ko, yung lifestyle, tapos yung mga kinakain ko. Most especially yung pagpupuyat saka pag-ignore dun sa blood pressure and blood sugar. So those are the worst cases pag pinabayaan yun. And that could lead into kidney failure, 'di ba? So kayo, mag-ingat din kayo sa mga kinakain nyo. Number one daw is processed foods or frozen foods. Sobrang lalakas pala niyan makasira ng bato. And second one is those fast foods restaurants. So, yung mga pagkain dyan talagang ang lakas din makasira. So, pangalawa siya sa top killer ng ating bato. So, yun mga kabato. Ingat tayo palagi. Lagi kayong magpahinga at mag-exercise. Maiwasan nyo to. Sobrang hirap pumila sa mga ayuda. Sobrang hirap pumila sa mga ospital para alam mo, mapababa yung mga bill mo. At sobrang hirap mag-fill up ng pera. Lalo na sa akin na wala pa akong work ngayon. Wala na akong work ngayon. Diba? Sobra. Thank you guys. And if you think na nakatulong to at na-enlighten ka, please consider to follow and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye.